flashback. Balita ko marami daw ang nanonood. Thank you sa inyong lahat po. Purely DIY lang po ito. Kung ano yung mga ginawa namin sa Express Entry and sa SINP. Hawak na namin lahat ng documents. 320 plus nga lang yung CRS namin. End of flashback. So next, part 2 na tayo. So sa part 2, ayan. So since this is SINPEE, ayan, sa part 2 may mga questions na siya. First tab sa part 2 yung Express Entry application. So tatanong niya yung Express Entry profile number mo, tapos yung paano ka magbabayad dito sa SINP kung kanino under yung card name. So nung time na yun, ang pinambayad namin ay debit card. Ayan, so under my name. So next ay connection to Saskatchewan. So tatanungin ka niya sa part 2 na to no, nung sa Oasis pa rin. So tatanong niya kung nag-aral ka raw ba, studied in Saskatchewan. So, no, hindi na ako nag-aral dito. Worked in Saskatchewan. So no rin ako kasi hindi naman kami nakapag-work. So dun sa mga nakapag-aral dito, yan, pwede kayong mag-yes dito. May added points. Close relative in Saskatchewan. Ayan. So that, since may relative kami, yun nga yung brother-in-law ko. Ayan. Yes ang answer namin. So, lalagay mo dun yung name tsaka relation mo dun sa relative mo. Popost ka na lang din dito kung sino yung mga, kung ano yung mga relatives na mag-claim ng connection to Saskatchewan. Kasi may list lang sila ng degree ng relatives na pwede kayong mag-claim ng points. Ayan. So, hindi lahat ng relative, lalo na yung medyo malalayo na, mga second degree na, ganyan, hindi na yata, hindi na kasama. So, parang, ang alam ko, parang mga first degree. So, anyway, ipopost ka na lang din dito. So, ayan. So, dito sa tab na to, connection to Saskatchewan, dito kami nag-upload ng proof of relationship. So, ang in-upload ko dyan, birth certificate ni Kafambang Prince tsaka ni Kafambang June. Ayan. So, proof na magkapatid sila. Then, PR card and passport ni Kafambang June, or yung relative nyo na dito nakatira, or permanent resident or citizen dito. And then, nag-upload din kami ng proof of billing na under his name. So, in-upload namin SAS Energy, SAS Power, tapos land title or proof of ownership ng property nila. And then, health card niya, tsaka driver's license. And also, payslips din. Ayan, in-upload namin lahat yun. Tapos, kung may anak yung relative nyo, gaya ni Kafambang June, may anak siya si Eli. So, nag-upload din kami ng school letter to verify registration of student to school. Tsaka, ayun, so ni-request niya lang din sa Regina Catholic School. Ayan. So, parang proof na nag-aaral talaga dito yung bata, ganyan. So, next tab, yung settlement funds and settlement plan. So, dito nyo na i-upload yung tungkol sa proof of funding nyo. So, dito mag-fill out lang din kayo. Bank's name, account number, account holder's name, settlement fund type, kung ano ba siya, personal savings account, or kung anong klaseng fund yun. So, sa amin lagyan namin personal savings account. Yan. So, next, total dollar amount in foreign currency. So, kung magkano yung amount nyo sa bank account na to. So, kung kunwari, marami kayong bank account, so mag-add lang kayo ng tab na ganito, settlement fund and settlement plan. Add lang kayo ng, may i-click ka lang doon na parang, parang plus sign ba yan, para magkaroon ka ulit ng tab for settlement funds. Para doon mo naman ilalagay kung ano yung ibang bank account mo. So, yan. So, dito, kunwari, ito, personal savings account. So, nilagay mo total dollar amount, kung magkano yung amount ng fund mo sa bank account na to, ganyan. Tapos, currency type, kung anong currency yan, kung Philippine peso, or kung may dollar account kayo, dollar, US dollars, ganyan, or kung may account kayo sa Canada, ganyan. So, total dollar amount in Canadian currency. So, i-convert mo, like sa amin, peso to Canadian dollar. So,
Ang ginamit lang namin conversion, Google lang. Nag-search lang kami sa Google kung magkano yung palitan noong time na yun. Tapos, kinumpit na lang namin to Canadian dollar. So, yan. Tapos, date of bank statement. So, lalagay yan kung kailan, kasi hingi kayo ng mga bank statements, recent bank statements, 3 months yun. So, lalagay mo kung anong date nyo siya nakuha. Tapos, date of conversion. So, kung kailan kayo nag-compute ng conversion. Ayan. Tapos, ayan, i-upload nyo dyan yung iba yung bank statement sa bank certificate, ha. Hindi kayo ng bank certificate tsaka statement of account for 3 months. Tapos, upload nyo yun. Dapat yung latest. Next, yung settlement plan. So, yung settlement plan naman, ito, meron yung link doon sa baba. Tapos, i-click nyo lang siya. Tapos, answer nyo lang yung mga questions. Ipopost ko na lang din dito kung saan yung link na yun. Saan nyo siya makikita. I-click nyo lang yung link na yun. Tapos, answer nyo yung mga questions doon. Tapos, merong question doon na nakalagay, has IRCC approved your application to come to Canada? Ang i-click nyo lang daw doon ay yung no, I applied but I'm still waiting. Tapos, save mo siya, yung PDF, or print nyo kung ano yung mas gusto nyo, and then upload. Pwede nyo rin siyang i-print, and then scan, and then upload. So, next, relative currently residing in Canada. Information tungkol sa relative nyo na nandito sa Canada. So next tab, ayan na, yung mga family members mo na. So, yung una, yung sa husband ko, si Chris. So, may mga questions din doon about him. So, answer mo lang yun. Tapos, upload. Doon mo na i-upload yung mga documents nila. Gaya ng birth certificate ng asawa ko, passport, marriage certificate, at saka Schedule A background. So, yung Schedule A background, da-download mo lang siya dun sa SINP website. Ayan, yung mga forms na yan. Ayan, so ito yung website ng SINP. So, dito kayo pupunta para ma-download yung forms required dun sa Oasis. Dito kayo click nyo lang tong required documents. Tapos, ayan, dito sa required forms, click nyo yung details. Ayan, so ito, click nyo lang dito yung mga forms na kailangan ninyo. Gaya ng generic application form na ang mag-fill out lang yan yung primary applicant. And then yung additional family information form tsaka Schedule A background declaration. Ayan, so both yung principal applicant tsaka yung spouse tsaka yung kung meron kayong accompanying children over 18 years of age, yan. So, mag-fill out din, isa-isa kayo, mag-fill out niyan. Download nyo siya, and then, yan. So, kung may mga kailangan pa kayong forms, ayan, dito lang nyo siya ida-download sa website ng SINP. So, pag-download nyo, print mo, tapos, fill out nyo lang. I'm not sure kung may sasignan ba doon. Basta nga, tapos, upload mo lang din siya. IMM 5406 na form or additional family information. Ayan, i-ano mo lang din siya. Yun, download, tapos fill it out. Tapos next, yung sa mga bata naman. So, may dalawa kaming anak, si Yeshua at si Christoph. So, may kanya-kanya silang tab. So, first, kay Yeshua, ang in-upload lang naming documents para sa kanila ay birth certificate and passport. Yun lang. Sa mga bata. Tapos next, yung IMM 0008 Generic Application Form for Canada. Ito naman, primary applicant ang pinaka mag-fill out na. So, ayan. Download mo lang din yung form and then answer mo lang siya, print, and then I think may sasign natin yata dyan. Tapos, upload. So, yan. Magiging best friend nyo ang printer at scanner at laptop. Yan. Sa lahat talagang print, download, print, sign, upload. Yan. Tapos, next is Schedule A background. So, parehas din sa husband ko. May sarili siya, may sarili din ako dito sa Schedule A background. So, ayan. Tapos next, then yung IMM 5406 or additional family information. Ayan, so meron siya, yung husband ko, meron din ako, sarili. So, tig-isa kami. Ayan. So, pag na-fill out nyo na lahat ng tab dun sa Oasis accounting nyo,
ayan, pwede mo nang i-submit yung document ninyo. Ayan, so pagka na-submit mo na siya, ang alam ko magbabayad ka, yun na yung details are debit card details na sinubmit mo yan. Tapos meron ding page yun na mapupunta ka na magbabayad ka na. So, popost ko na lang din dito kung ano yung itsura niya. Ganyan. And then, kapag successful naman yung payment mo, makaka-receive ka na ng email sa kanila tsaka sa Oasis mo na application received. Ayan. So, na-receive na yung application mo, yun yung tinatawag nilang AR or Acknowledgement of Receipt. So, yung sa amin, na-receive nila yung application namin, yung mga documents and pati yung payment namin, December 13, 2019. Ayan. So, ayan, from December 13, 2019, ayan, mag-iintay ka na. Medyo matagal na yan kasi yan yung time na i-assess nila yung documents mo, i-check nila lahat ng documents mo isa-isa kung credible ba siya, kung pasok siya sa mga claim mong points. Kailangan lahat ng mga documents na sinabit nyo, totoo siya, walang gawa-gawa. Kasi mag-check din sila, verify din nila yung mga COE nyo, either mag-i-email yata sila sa employer ninyo or i-verify nila lahat ng documents na sinabit ninyo. So, may mga iba kaming mga nakita noon sa mga sa mga FB page na hindi sila na-approve kasi yung employer nila hindi nila matrack, makita. So, like, wala daw website or basta hindi nila matrack yung employer na hindi nila makita kung legit talaga employer. So, make sure nyo na may way para makontak ng SINP yung employer ninyo, either through email, kung may website man sila, isama nyo na dun sa COE ninyo, yung website ng employer ninyo. Ayan. So, from then on, December 13, 2019, ayan, naghintay na lang kami. And then, inabutan nga kami ng pandemic ng March, no? March 2020, nagkaroon na tayo ng COVID pandemic. So, ayun, medyo natagalan na talaga kami. As soon as makuha ko yung credential document review ko, sinend ko na lang siya through email. And then, in-attach ko, in-explain ko kung ano yung situation, bakit hindi ko siya na-submit agad. And then, in-attach ko yung credential document review din sa email and then I sent it. Yan, popost ko na lang din dito yung reply naman nila na na-receive na nila yung credential document review ko and in-attach din nila sa application ko. Tapos, naka-receive na kami ng update sa kanila June 15. So, from December 13, June 15 kami naka-receive ng update. So, yan, humihingi na sila ng additional document review, ADR. So, humihingi sila ng, ibig sabihin na, check na nila lahat ng documents namin and humihingi pa sila ng additional documents para i-review. Parang nakukulangan pa siguro sila sa documents namin. So, ang hiningi nila sa amin for ADR, kasi may yung isang form ko, ayan, yung ethical conduct, meron kasing page doon na hindi ko yata na-signan. So, sinabi niya ako so, may page doon na hindi ko na-signan. So, kailangan ko lang siyang i-re-upload at signan yung page na hindi ko na-signan. Tapos, humihingi din sila ng more documents to support yung claim of years of service ko. Kasi ang claim kong years of service ay more than 10 years. Kasi more than 10 years naman talaga ako sa nasa platform. So, binasa ko lang din na documents doon, yung SSS ko, na naka-specify doon yung mga employers ko, tsaka yung employers ko, tsaka yung years na doon ako nag-work sa kanila. So, tapos, binasa ko din yung lahat ng ITR ko from UST. Kasi yung binasa ko nung nag-apply kami, yung recent ITR ko lang from year 2019. So, for ADR, ang pinasa ko na from 2006, buti na lang at natago ko siya. Lahat pinasa ko. From 2006 hanggang
2019. Tsaka lahat ng mga letters na nagpo-prove, yung mga ginamit kong letters for my PLA, ginamit ko na rin yun, in-upload ko na rin. So, lahat ng documents na magpo-prove ng occupation ninyo, na makakatingin nyo, makakatulong sa pag-prove ng occupation ninyo, years of service. So, yun, in-upload ko lahat. Lahat-lahat, pati sa PLA na yung may job description, ganyan, lahat in-upload ko. Saan pa ba? Yeah, I think yun na yun. Yun lang yung hiningi sa akin. Tapos, ayun. So, nung nasubmit ko na siya, June 15, nasubmit ko na yung ATR. And then, July 21, yan, nakakuha na kami ng nomination. Yay! Happy So, ka, na-nominate girl. na kami. July 21, 2020. So, ayun, nakakuha na kami ng nomination. Tapos, so, as soon as ma-receive namin yung nomination, i-upload ko, may letter kayo, makaka-receive kayo ng email na nominated ka na, ayan. Tapos, sa Oasis account mo, ayun, may magbabago na din. Eh, makikita nyo, ganyan yung mangyayari sa Oasis account ninyo. Tapos, since ano siya, connected siya sa express entry ninyo, pupunta ka ngayon sa express entry account mo, and then doon mo siya i-accept. A-accept mo siya yung nomination ng Saskatchewan. Minsan, hindi siya agad-agad na like kunwari, ngayon ka naka-receive na nomination, mamaya, check mo, may kumera na. Minsan, depende sa Yung sa amin naman, mabilis naman. Kinabukasan yata, meron na agad. So, ayan. So, pagka na-check mo, login ka sa EE account mo, tapos accept mo yung nomination, magkakaroon ka na agad ng additional 600 points sa CRS mo. Yay! O, diba? So, from 320, nung in-accept namin yung nomination namin sa SINP, plus 600, so naging 920 plus yung CRS. So, ayun. So, ayan. Intake ka na naman. So, tapos na yung sa SINP. Ayan. So, next naman yung express entry. Ayan. Usapan natin siya next sa ating next vlog. Okay? So, again, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aming vlog. Ayan. Please don't forget to subscribe and like our videos and share na rin. And also follow us sa aming Facebook page, Devera channel. Ayan. So, see you sa next vlog!